Radio 990 AM. It's a rich man's world. This is Trans Radio Broadcasting Corporation. Inquirer Radio 990 AM. News, information, entertainment, and public service. DZIQ. Inquirer Radio 990 AM. Member KBP. Para sa may init na balita, Victory in Governance and Technology through Information Network. Vigatin. Para sa mga napapanahong usapan, Victory in Governance and Technology through Information Network. Vigatin. Makinig at makisalo sa programang Siksik sa Impormasyon at Bigatin sa Kaalaman. Kasama ang inyong mga kabarkada na sina Den Macaranas, Arnie Barcelo, Angel Bonifacio at Ellison Barcelo. Bigatin Radio. Sa Bigatin, bigatin ka talaga! Christmas is just around the corner. Here at Manila Ocean Park, we want you to experience a fun and memorable Yuletide celebration. Available Christmas Bonanza promo until January 15, 2014. Choose from 4 exciting offers and gaze at the beauty of ocean marvels. Witness sea creatures you've never seen before. For details, visit ManilaOceanPark.com. For DTI NCR permit number A1-0915 series of 2013. Merry Christmas! A perfect place for relaxation. You can choose from among an array of room designs depending on your mood. You can expect privacy, security, comfort, and convenience. Hotel Sogo is affordable and offers great services. Secured parking, 24-hour food and beverage service, and free Wi-Fi. Relax only at Hotel Sogo. Have a worry-free experience? Come at Hotel Sogo. So clean, so good. Feel and experience. Vigatin sa Radio Inquirer 990 AM. Barbara Streisand. It's the weekend. Barbara Streisand. Okay. 10:07 is our time. Welcome po sa Vigatin sa Inquirer Radio 990 AM. Pwede rin po kaming mapanood at syempre marinig through www.ustream.tv/channel/DZIQ. And later on, pwede kayong magtanong 519-1875 at 519-1876. Again, our text line is 0919-290-9646. Of course, our Facebook and Twitter account, Radyo Inquirer 990 at yahoo.com. Good morning, ako po si Dan Macaranas. Yes, I'm Ellison Barcelo po. At syempre, hindi kami dalawa lang. Yes, Tatlo kami. meron tayong bisita. Meron tayong bisita. Pakilala mo na, Sir Ellie mula sa Matrix. Yeah, si Sir Florence Angranes. Okay. Good morning. Good morning, Good morning at naimbitahan niyo uli ako rito. Oo, tagal na. Ikaw ang unang guest namin for the year. Oo, di ba? It's my Kaya pleasure. sabi ko, maging guest natin dapat about education eh. Okay. Kung ano yung, yan ang pag-asa ng bayan eh. Ayun. Edukasyon. Yeah. Edukasyon, di ba? Yan ang magandang mapag-usapan. Saan ba talaga papunta yung edukasyon ng Pilipinas? Okay. Pero bago yung edukasyon, recap muna tayo. What is happening tuloy? What is in? Kumbaga, ano pang mga meron sa ating Vigatin? Ang dami na. Ulitin natin. Aside from dun sa nagsimula tayo is bigatin.com. Tapos may Bigatin Trade. Ayan. Ngayon may Bigatin Tourism. May Bigatin Deals. Ang pinaka-baby natin, Bigatin Deals. Yan. Diba? Wow. Marami tayo ngayon. Madami. Kaya abangan nila yung mga... Kasi gumagawa kami ng mga packages ngayon. Kausap ko yung isang kaibigan ko sa mga travel tours. Magkakaroon tayo ng mga international na packages. Di lang local. Local, yan. Kasi nung nakaraan pinag-uusapan natin local lang. dito. Ano mapapasyalan sa Pinas? Ngayon, Yan, international na. Correct. Gumagawa tayo ng mga packages na abot kaya ng mga Pilipino. Bigatin yung package pero abot kaya naman. Affordable. Oh, yung mga ibibigay natin, di ba? Saka, ibang kakaroon tayo ng visa and passport na
assistance. Oh, yan narinig nyo. Ibig sabihin, hindi lang dun sa mga the usual na alam yung mga walang visa. Sinabi na ho ni Ellison, may yung ibang mga lugar dito, may visa. May visa, di ba? Oo. Kaya, yun, may mga bagay na matutulungan natin sila sa mura ding halaga yung assistance na ano natin. Yung ano naman natin is, hindi lang talaga yung kumita, yung makatulong. Makatulong. That's true. Diba? Saka yung, alam mo, yung tourism natin dito, yung turismo natin, mas lalo nating may promote. Okay. Diba? Marami silang mapasyala, makapagbigay tayo ng packages na abot kaya, diba? Na safe sila, na ginagarantihan natin. May mga mag-a-assist sa kanila kung sakasakaling by group. Tapos yung pipilitin natin na ito yung yung pagka namasyal ka, at least kahit papaano may abiso doon sa mga barangay captain. Worry-free. Tama. Sa mga barangay captain, yun yung na alam mo yung contact number ng barangay captain, yung mga tanod, di ba? In case Mga na emergency. di ba? Na alam mo na, para bang kaibigan mo sila na pwede mo tawagan. Nandito na po ako. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na namamasyal po ako dito sa lugar niyo. Ganun talaga dapat Diba? yan. Yung Parang meron kayong communication, coordination sa mga locals. Tama. 'Di ba? Tapos yung mga locals din, alam nila yung mga paparating, pwede rin sila gumawa ng mga produkto kung Tama. akma doon sa magiging mga bisita nila. Tapos That's makapani lang ngayon kung ano yung mga mga bagay-bagay na pwede nilang ibenta. Yun ang inaano natin. Ngayon lalakarin na nga rin natin yung yung sa PTAA natin na affiliation. Meron nga pala sa February 14 yan, no? Yung Travel Tour Expo. O yan. February 14, 15, 16. Yan, yan po sa ba? Sa SMX. SMX. Oo, yan. Sa Kaya nga, Asia. yan yung sinasabing yung pinakamurang halaga. Na diba? mabibili nyo. Na mabibili nyo. Sa loob ng isang taon, sa lahat ng mga hotels, dyan na po nila ibebenta. Hotels, resorts, kaya, airfare. Yan, lahat. Kaya nga, gusto yung biyahe. kaya nga, iimbita natin uli sila rito para ma-promote yan. Tapos, doon sa Bigatin Deals naman natin, dumadami yung mga merchants natin nagiging partners ngayon. No? Sa dami, hindi ko na rin mabilang. No? At yung mga ongoing natin, Royal Lake Spa, may mga tayong maraming mga parlors, mga gadgets, di ba? Yun, Bisitahin nyo lang yung Bigatin Deals. Uy, pabango syempre. Pabango, di ba? Mga pabango natin, dami nga na-order Sabi ko nga sa inyo, kahit dahil nga kinakailangan na gamitin na pangregalo kinabukasan. Ako na mismo ang nag-deliver kinabukasan. Wala tayong magagawa. Hiniling ng customer na kung po pwede lang naman na may deliver po mamaya kasi iririgalo ko bukas sa asawa. Ganun talaga. Wala. Hindi naman na araw-araw ako magdi-deliver. Ano lang naman. Nataon na kinakailangan. Saka yung mga customers naman namin pag kami mga reklamo katulad sa delivery, katulad nyo, nagpapasko, di ba? Hindi mo may iwasan na madidelay. Tama. Di ba? Tapos mga inquiries na kung ano yung klase ng produkto. Nandun po may mga staff namin na taga-sagot doon sa Facebook page namin. Kaya nga sabi ko, kami yung may nag-iisang buying site na meron kami programa sa radyo. Kaya nga kung sakaling may mga reklamo po kayo, di ba? May mga problema kayo, di ba? Pwede nyo pa kaming tanungin on air, di ba? Sasagutin po natin yan talagang sisikapin namin na mapaliwanagan kayo kung ano man magiging problema nyo or ano man yung mga question nyo tungkol sa aming kumpanya. Doon naman sa ano natin, sa bigatin na trade, yan, di ba? Sisikapin natin na magkaroon tayo ng mga features na nitong year na to, katulad ng sinasabi namin na pag bumili ka ng sasakyan, ang sasakyan na binibili mo kadalasan, pagka binili mo yan, ang pwede mo lang gawin dyan is insured mo yung sasakyan. Okay. Na pagka yan nakarnap, ibabalik sa'yo na insurance. Diba? Pero wala kasi tayong insurance na pagka binili mo yung sasakyan, ina-assure sa'yo na hindi karnap. Okay. Bagong idea yan. Yan, di ba? Basta bumili ka. Basta bumili ka, bahala ka. Bahala ka mag-check. I-insured mo yung sasakyan mo at nakarnap yan, babalik siya ng insurance yan. Kasi nakarnap, di ba? Pero yung bibili ka ng sasakyan, na binili ka ng worth 1 million, di ba? Sisikapin natin na makakatulog ka pag uwi mo ng bahay, na dahil meron kang bigatin assurance, na yung bibili mong kotse ay hindi karnap. Okay. Kami na po yung magagarantiya, kami na yung mag-i-screen lahat-lahat, at kung sakaling magkaroon ng problema, at kung sakali man na nakabili ka ng
sa ginarantihan namin na karnap, Mm. ibabalik namin ng bumbu ang pera mo. Yun. Yan ang wala pang nakakagawa. Kasi, napakahirap gawin po niyan kasi mabusisi. Kasi Totoo ngayon, yan, pagka totoo bumili ka, bahala kang dalhin sa krame. Oo. Papamakro etching mo. O, diba? Kung mapeke ka pa, di ba? Kung meron Mapeke minsan, ka. hindi mo maiwasan, may sabwatan, lahat, di ba? May kasabot pala sa loob. O loob, di ba? Minsan, napapalitan lahat yan. Tapos eventually, magkipaparahin ka na lang, bigla mako-question ka na lang Ayun na, na. ano, Patay na na. sabit. Ah. Di ba? Hindi ka rin makakatulog. Saka, ibig sabihin, pagka bumili ka ng sasakyan, sa ngayon, sasakyan yung inaano natin. Pagka ginarantihan namin, wala kang kakaba-kaba na napuntahan yung tao. Na mag-meet kayo, hindi mo isipin na baka... Wala na. Hindi, ibig sabihin, baka kidnapin lang ako nito. Ah. Yung nagbebenta naman, syempre, iniisip naman niya, baka naman kidnapin din, karnapin naman ng kabila, di ba? Kasi may mga ganon, iti-test drive kunwari. Oo, di ba? Kaya, gagawa tayo ng isang platform na magiging safe pareho. Yun ang project namin into 2014 eh. Magiging safe pareho yung buyer, Tsaka Seller. yung seller, tignan natin kung ano yung pinakamaganda na magagawa natin. Na yung produkto na yan, na sinasabi is, magkakaroon ka ng peace of mind pagka bumili ka. Ito yung tinatawag nating iwas scam. Oo, iwas scam yan. Alam mo naman, dito sa Pilipinas, magaling kasi ang Pilipino eh. Di ba? Basta lahat. Lahat ng pwedeng pagkakitaan Oo, dito. mula sa lisensya, passport, lahat, 'di ba? Rehistro, 'di ba? Kahit pera, pinepeke, ganyang kagaling ang bilib ka rin ka sa Pilipino, magaling, 'di ba? Kaya nga dapat may Pilipino rin na magaling para maka-counter naman yung mga 'yan. Tama yan. Yan. Tapos po, kaya abangan nyo po lahat yan, no? Yung Bigatin Tourism natin, ay inaayos lang po yung system natin. Magkakaroon po tayo ng online booking ng mga hotels. Na sisikapin natin yung mga hotels na nasasakupan ng mga barangay. Magkakaroon ng kahit papaano, komisyon yung mga barangay. Uy. Okay. Dagdag kita Para ganahan. yan. Oo, para ganahan, ibig sabihin, Oo. Wala naman kami nakihita rin. ibig sabihin, online yan. Kaya, kumikita ka, pagka kumikita kasing barangay, gagawa nila ng paraan para maging maayos yung barangay nila eh. Tama. Bilang mo yung hotels mo, dito, di ba? Ngayon, kung magulo yung lugar mo, kung merong kriminalidad, kung may snatcher, kung ganito, Walang magtatayo dyan. Hindi, ibig sabihin, may hotels eh. Oo. Kaya lang, Pero walang bibisita. walang masyadong bibisita kasi nga merong krimen na nangyayari. Ngayon, siguro kung magkakaroon ng kahit papano komisyon, yung mga barangay tanod, yung magkaroon lamang pangkape, 'di ba? Yung meron silang allowance pag iikot, 'di ba? Na kinikita naman namin, which is kumikita rin naman yung hotel, kumikita rin naman kami. Bakit di namin bigyan ng kaunting kita? Yung mismo namamahala ng lugar. Which is, ang laki ng impact kasi nun eh. Oo. Sa mga namamasyal, kung sakaling yung pupuntahan nilang lugar, medyo tagilid, di ba? Ako, hindi rin ako makakapunta ron kung alam kong Tama. may mga snatchers doon, kung may mga na-rape na doon, di ba? At gagawin natin yan, doon sa website namin, magkakaroon tayo ng statistics, bawat barangay, no? Sa particular barangay, kung gaano karami talaga yung nangyayari na krimen mula sa snatching ng cellphones, sa mga akyat bahay, yung mga insidente ng mga palagay natin na yung mga bagay na hindi natin inaasahan. Yun ang mga abangan nila sa Bigatin Tourism, which is gagawin natin 42,000 barangays yan. Medyo mabigat yan. Pero sikapin natin, maumpisa natin ng 2014. Tsaka maganda rin yung ganyang suggestion kasi makakapag rin yan mabibigyan natin ng recognition yung mga barangay na may good governance talaga. Saka yung di yun eh. Hindi lang yung kriminalidad eh. Oo. Yung cleanliness. Cleanliness. Di ba? Ibig sabihin, kung ang barangay mo napakadumi, kalat-kalat ang basura diyan, walang pupunta masyado din Tama yun. na turista, no? Ngayon, magiging na yan by city na yan, kung sino yung pinakamagandang city, pinakamagandang barangay, 'di ba? Now which is yung kinikita namin, mai-share namin sa bawat barangay, sa bawat lungsod ngayon. Magkakatulungan. Kasi kung sariling pondo lang ng barangay, saka ng Kulang. kasi mula doon sa taas, binabawasan Ang daming maghahati. maghahati, di ba? Tama yun, oo. Kaya pupunta... So ito direct siya sa barangay. yun ang gagawin natin. Kasi maliit lang kita namin eh. Di ba? Ngayon, gagawin, kahit maliit yung kita, Kung marami naman nagpupunta. ang kinakailangan kasi doon, i-promote mo yung tourism eh. Oo. Di ba? Darating ang turismo eh, basta maganda yung lugar. Uulit ka, syempre. Uulit, di ba? May trabaho na may puproduce. May trabaho na mayroon mapuproduce. Kaya yung mga
Kaya nga yung mga bagong bayani natin, yung 2014, katulad ng mga karnaper, yung mga holdapper, di ba? Yung mga snatcher, mga bagong bayani yan. Bakit ka mo? Pagka nagbagong buhay yung mga yan, magiging bayani yan. Kasi mawawala na krimen eh. Tama. Di ba? Ngayon, kung dati kang holdapper, dati kang snatcher, di ba? Tapos, nung nagkaroon ka ng trabaho, di ba? Nakita ka ng taong bayan, dati snatcher to Ngayon, tourist guide na. Yan ang bagong bayani ngayon. Correct. Di ba? Correct. Bibigyan mo lang ng opportunity. Tama yun. Di ba? Na magkaroon ng trabaho, hindi pa sinasusubukan. Malamang, kaya nag-i-snatch yan dahil wala nagbibigay ng trabaho. Ngayon, kung mabibigyan mo ng magandang trabaho, ma-rehabilitate mo yan, baka magbago. At mahalaga kasi doon, hindi tayo mawala ng pag-asa nang magbago yung tao. Di ba? Kasi, yung sinasabi ko, balang araw, kaya dati meron ako inampun na dalawa na yan, nasa mga street children eh. Kaya tinakasan ako. Iisip ko nun, mga 11 years old lang yun din eh. Mga 7 to 11 years old. Batang-bata. Sabi ko, 10 years from now, mga 21 to. 10 years from now, mga 11 years old yung anak ko. No? May babae yung anak ko. Baka mamaya, isa to sa mga, hindi mo na malaman, di ba? Mamaya, mamolest yung anak ko. Dahil adik nagra-rugby. Di ba? Namamalimos, nagra-rugby dyan sa daan, di ba? Hindi mo naman masisising gobyerno kasi sa dami naman nila, hindi man lahat sila maasikaso. Kaya sabi ko, kung hindi ka gagawa ng paraan sa maliit na paraan mo, on your own, tulong mo na lang. Baka Tama sabi yun. ko, baka pagdating ng 21 ito, may masaksak to, kamag-anak ko pa. Okay. Tama. Diba? Ngayon pa lang gawin na natin. Gawin na natin. Kahit pa paano, meron tayo. Yan yung mga programa na gusto namin gawin itong 2014. Mahirap, medyo malaki, pero kinakailangan mangarap. Tama. I-assess natin yan after 2014 kung ano yung nagawa natin. Diba? Kung di ba natin magawa lahat, kahit pa paano nakapagsimula tayo. Tama yun. Hey, walang huyan sa mga parang sona ito ulat sa bayan. Ano yung mga gagawin natin for the next 12 months? Ngayong bagong-bago po ang 2014. 10:21 po ang ating oras. Magbabalik kami. Christmas is just around the corner. Here at Manila Ocean Park, we want you to experience a fun and memorable Yuletide celebration. Available Christmas Bonanza promo until January 15, 2014. Choose from 4 exciting offers and gaze at the beauty of ocean marvels. Witness sea creatures you've never seen before. For details, visit ManilaOceanPark.com. For DTI NCR permit number A1-0915 series of 2013. Merry Christmas! Are you looking for the hottest gadgets, the latest fashion accessories, the most sumptuous buffets, or the best travel packages? VGotinDeals.com offers unbelievable deals, promotions, and discounts that will let you live more for less. Bargain hunting online has never been this fun, easy, and rewarding. Visit VGotinDeals.com today. Live big. Be a VGotin. May bibilin ka ba? Baka naman may gusto kang ibenta. Log on na sa VGotinTrade.com. Nasa internet na, nasa radyo pa. Basta bigatin, bigatin ka talaga. Magandang morning! Welcome sa Vigatin. May problema ba sa car insurance mo? Kailangan mo ng matinding serbisyo? Dito ka na sa Ants Insurance Agency. Serbisyo garantisado. Tawag agad sa telephone number 374-8900. Vigatin sa Radio Inquirer 990 AM. This ain't no disco. It ain't no country. Balik ho tayo. Welcome back dito sa Vigatin sa Inquirer Radio 990 AM. Of course, ako po si Dan, si Ellie, at si bisita from Matrix, si Sir Florence. Okay. Ano na yung pinag-usapan natin kanina? Ang dami ho. Car insurance, yung tulong sa barangay tungkol sa mga sa tourism, ano ho. At syempre, meron pa idadagdag si Ellie. Yun, kaya abangan po nila yan. Yan po yung mga programa natin na gusto namin gawin dito ngayon sa 2014, no? Yung kahit papaano may balik natin sa taong bayan yung kahit konting kikitain natin, makatulong tayo. Kasi long term yan eh. Basta gumanda yung paligid mo, magkaroon ng trabaho yung bawat tao, tapos maging educated yung tao kung ano yung pwede niya may tulong sa lugar nila, hindi yung tatambay ka lang, di ba? Babalik yan, no? Magki-create ng trabaho yan, magki-create ng ano yan, ng mga turista yan.
no, na eventually na magge-generate ng income yan sa pangkalahatan. Kasi ang tingin namin diyan, kasi ako mismo personal, pagka medyo na-solve mo yung krimen, lahat nagkaroon ng trabaho. Hindi naman siguro napakahirap maghanap ng trabaho. Yung iba talaga tamad lang eh. Saka pinili nila talagang maging kriminal saka maging tamad. Kaya nga sabi ko, kung magbabago yung mga kriminal na yan, mga bagong bayani talaga yan. Alam mo, sabi nga, kung pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yun. Oo. Pag namatay kang mahirap, kasalanan mo yan. Ba't hindi ka nagsumikap? Oo. Kaya nga yung mga pananaw ko, hindi ko nag-isip ko lang, yung katulad nangyari doon sa SM, yung, di ba, may nang hold up doon, di ba? Yung mga minartilyo, di ba? Palagi natin, 1 million, 2 million na nakuha nila, di ba? Wala na ba imparan para kumita ka ng 2 million? Di ba? Talagang ganun na lang ba ka-desperate talaga, di ba? Kaya niyong gawin? Na lang kaya mong gawin, mamukpo ka ng tapos kukuha ka ng mga alahas, di ba? Mananakot ka, di ba? Para kumita ka, di ba? Ibig sabihin, may diskarte ka, pero sira pa rin ang diskarte mo, di ba? Sa maling paraan. O kaya nga, kung nakikinig yung mga tao na gumana, ikaw yung bagong bayani kung magbabago ka. Maayos mo lang yun eh. Di ba? Malaking Ibig bagay sabihin, yun. dati ganito ako, di ba? Nagbago ako. Di, tanggalin mo kung bagong bayani. Di ba? Kaya yung mga walang trabaho, di ba? Yung mga dating umaasa sa magulang, tambay, di ba? Nagbibisyo. Siguro yung 2014, kahit pa paano, tulong-tulong na lang kung anong pwede natin na mapagtulungan sa lahat. Yun. Tama. Ayun. So alam niyo na, marami ho kayong aantabayanan, lalo na ho yun sa mga baka madagdagan pa yung bigatin natin. Oo, yun nga sabi natin. Dapat dadagdagan yan, di ba? Di ba? Oo, depende sa pangangailangan yan eh. Depende. Kung ano yung kakayanin natin. Ang idea nga, sabi nga, hindi naman nawawala sa isip ng tao yan. Oo. Meron at merong susulpot. Yun. Okay. The 10:26 from Matrix, Sir Yan, Florence. Sir Florence, yan. What's the latest from you? Isang taon na tayong hindi Oo nakita. nga. Tagal na rin, ano? Ano bang bago? Well, basically, ganun pa rin, no? Nag-ooperate pa rin ng Matrix and we're growing. Ilan na kayo, sir? Lahat ng ang mga teachers mo ngayon? In our records, in our database, meron na kaming almost 1,500 teachers. Before, nung nagkita tayo February 2013. Nasa 500 to 600 yun. Doble, ha? Mabilis, ha? Mabilis ang expansion ng ano mo, ha? Yeah. Tapos, before, may NCR lang? Probinsya, meron. Mga ilang lugar lang sa Manila, sa NCR. Bago lahat, sir, ganun nga. Ano nga pala, paano natin sa mga nakikinig sa atin? Matrix ako ng Matrix, Matrix. Matrix, ano ba yung Matrix? From the word math. Ano ba yung Matrix? Yan, totoo yun. From the word math. Oo. Kasi dati akong teacher ng mathematics. Matrix. Naku, hindi na ako sa math. So, tama-tama. Kaya ako nakagawa ng salitang matrix kasi dun sa mga estudyante na nagsasabing, sir, ang hirap talaga ng math, hindi namin mag-gets. Pero yan ang exact science talaga. May exact Tama. answer yan eh. Kahit konting decimal point na mali, mali na. Mali talaga. Hindi po pwedeng medyo yan eh. Talaga may exact answer yan. So, ang ginawa ko, sabi ko, may mga techniques o tricks na tinatawag sa math na pwedeng ipasok doon sa pagtuturo sa halip na gamitin natin yung mga long method. So, kasi alam naman natin, gasgas na yung long method, pagod na yung estudyante, hindi na nila mag-gets talaga. Yung ganung paraan. So, they want a new one. So, pumasok naman yung ideya ng Singaporean math, di ba? So, I think doon naka-incline yung tinatawag kong tricks na ginamit ko noon. May common, di ba? May mga ganun. Pero Kumon is more on mastery. That's a good program as well na ginawa ng Kumon. Nagtuturo din kayo noon? Actually, yung tinatawag naman na sa Kumon, if I'm not wrong, actually hindi ako yung dapat na nun. Pero sa nakita ko, mastery yun sa kanila. Okay. So, basic math, basic reading, yan, tapos imamaster ng bata. And they're doing it really, really good. Now, when it comes to Singaporean math naman, shortcuts to. Mga shortcut, sa halip na, halimbawa, yung 11 times 21, i-multiply mo, hindi manual na. na ganun. Ima-manual mo ng ganun, hindi technique, na. Addition lang ang mangyayari, makukuha mo na yung sagot. 11 times 21. Ilan yun? Di ba basically ang ginagawa natin is 1 times 1, 2 times 1, 2. May technique 2 na times bago. 1. Ang gagawin mo lang, i-add mo lang yung number nung 2 at saka 1. Yung 1 ilalagay mo sa dulo, yung 2 ilalagay mo sa unahan.
Yun na yun. Tapos, yung 2 plus 1, i-add mo. So, magiging 3. Bali, So, 2, 3, 1. 1. Yun lang. Oh, try natin. Baka mali yan. Pero yun ang technique. Yun ang technique. So, you're not really doing the multiplication method, pero, ang sagot mo, pang multiplication. Hindi ba medyo parang... Tricky yun. Hindi, sinurkat mo nga. Kaya lang, hindi ba nawalan ng pagkakataon yung bata para mag-isip? Actually, Kasi maganda rin sa bandang pundo kasi mabilis. Totoo yan. Di ba? Kaya lang yung... Natuto siya mag-arrange. Hindi, natuto siya mag-arrange sa mabilis di ba? Tsaka Pero mental. yung paano mo siya, kung may add mo, isang proseso yun para matuto ka. Yung long method. Long method, di ba? Actually, hindi naman Tinuturo natin... din ba yun? Hindi naman natin totally kailangang alisin yung old method. No, ang kailangan lang natin is bigyan sila ng excitement ba na merong iba pang paraan kung hindi mo makuha sa ganyang paraan. So yun yung tinatawag nating matrix. So tricks dun sa math. So yun ang lagi ko ini-encourage sa mga estudyante ko noon na huwag kayong mag-give up kung hindi niyo naiintindihan itong math kasi hindi lang kayo iisa. Marami. Hindi nakakaintindi ng math. Pero maski naman ako, no? Kasi madugo yun eh. Kung tatanungin mo ako, naging math... yan pa naman mga estudyante, pagka madugo, maayaw, no? Oo, tama yun. Depende na lang kung Pero ang hilig. dami ng bago eh. May calculator ni. May computer. Yung hilig sa bagay. Tama yun. Pero hindi natin pwede man, kailanman, naalisin ang math sa buhay natin. Kasi logic yan eh. Pagka nasanay ka sa calculator, balik ka sa manual, mahihirapan ka na. And at the same time, wag na natin pag-usapan yung mga matataas na math. Ano ba nakukuha natin sa math? Siyempre, logic. So, most of our problems dito sa sa buhay natin, pwede mong lagyan ng kung ano yung logic na nakukuha mo sa math. So, basically, ang in-encourage ko lang yung mga bata na hindi mo kailangan maging master. Ang kailangan mo, ma-in love ka lang kung paano ginagawa yan o dun sa sa subject. Bali ang proseso niyan, di ba? Yung mga teachers, magiging member ng company mo. Yes. Ganon ng ba? Matrix, Mag-a-apply sila ng Matrix. Tapos, yung mga magulang, tatawag sila sa'yo, di ba? Para enroll nila yung anak nila. Tama yun. Na at least twice a week, tapos twice or thrice a week ng ilang oras sa isang araw. Tama? Tapos, ikaw ang magbabayad sa mga teachers. Yes. Ang mga magulang sa'yo magbabayad. Yes, that's Yan yung true. proseso nun. Ngayon, ang tanong naman is, yung feedback ng mga magulang, gaano ba karami yung mga magulang na talagang tingin nila worth yung binabayaran nila? Kasi natututo yung anak nila talaga. Compared dun sa mga hindi sila gumagamit ng mga tutors, 'di ba? Kasi may mga talagang mga hindi naman may matrix tapos yung iba naman kumukuha lang sa mga teachers na iba din, 'di ba? Freelancers Din. No? Ang maganda lang dun sa both ends na yan is natututukan yung mga bata para matuto lalo. Ang feedback naman yun ng magulang, talaga mang natututo ba yung mga bata o tinatapos lang yung 2 oras, 3 oras sa loob ng 1 linggo? Yung grades hindi naman nagbabago. Okay. Well, that's a good question, Basically, ang makakapag-prove nun yung tagal namin sa business na to. So, nakita namin na talagang nakakatulong yung mga teachers na pinadadala namin sa kanila. Ini-screen nyo naman, di ba? Ini-screen. Bukod sa pag-screening, every week kasi meron kaming tinatawag na evaluation coming from the parents and coming from the students. So, kung kumusta na yung pagtuturo ng mga teacher na pinadadala namin, and at the same time, kung ano ang nabago sa grades nila. Okay. So, kasama yon. Basically, we ask also the teachers kung ano ang in-improve ng bata. So, every time na magbibigay sila ng reporting sa amin, monitor hinihingian talaga namin sa may mga sets of questions, ano ang mga weaknesses at saka strengths ng bata sa pag-aaral. Kaya tanong ko lang, sabi mo kasi, di ba, kung yung mga weaknesses ng bata, kung nag-improve ba yung mga bata, yung tanong ko ngayon, malaking tanong doon, kung ako naman tatanungin mo, ano naman yung weaknesses at ano yung mga kakulangan ng mga teachers naman? Yes. Wala bang matrix na ganyan? Yung mga teachers naman ng tuturuan? Basically, kasi tinatanong diyan, at par ba yan do sa mga teachers na from Singapore, sa China, which is advanced yung pagtuturo. Siyempre, kung ano yung tinuturo ng mga teachers, kung ano yung impart nila doon sa mga estudyante nila, kung ang limitations lang ng kaalaman nila, ganun lang at makaluma. Ganun din. Diba? Ganon din yung, luma din yung may impart mo doon sa estudyante. Tama yan. Ngayon ang tanong ko, sa Matrix, ano yung bukod doon sa natural na
Siyempre, PRC ano yan, license yan, di ba? Bukod doon, hindi naman kasi ako, tingin ko, hindi naman lahat ng PRC Tama license is masasabi mong class A talaga na magtuturo. That's Hindi true. porket may lisensya ka sasabihin mo na napakagaling mo na, di ba? Pero hindi ko Tama. naman sinasabi sa'yo na ina-underestimate kita. Tama, Kaya lang tama. inaano ka, lagi ka dapat pagka nagtuturo kasi, nag-aaral ka din That's true. Yung mga professors mo ba, yung mga nagtuturo ba sa'yo, continuous ba yung learning nila, yung pag-aaral nila, pag-research nila, para yung mga impart nila doon sa mga estudyante nila, yung mga tuturuan nila, compared doon sa mga estudyante sa Singapore nga, sa ibang bansa, di ba? Halos hindi bang pumantay, no? Tama. Halos tingin natin na kahit na medyo malapit, yun ba yung inaano natin? Basically, totoo yun. Kami sa Matrix Education, we are aiming na halos lahat ng mga teachers namin, kung hindi man lahat, ay talagang ma-perfect yung skills na hinahanap sa market. Now, basically, what we have is we produce the so-called Matrix U or Matrix University, kung saan yung teacher mismo ay ini-encourage na mag-aral. Kasama kami, bukod sa monthly kasi nagkakaroon kami ng tinatawag na team building. Included sa team building na yon yung seminar, patuloy na pakikipag-communication namin sa kanila what to do if this is the problem of the student, at yung mga bagong research, discovery sa mga kanya-kanyang field. And we cannot really deny the fact na ang isang magaling sa English na teacher ay maaaring hindi maalam sa math. Totoo. Or on the other way around naman, kung magaling ka sa math, baka hindi siya marunong masyadong magturo ng English. So, pinupunan natin yan sa pamamagitan ng always encouraging them na ito, kailangan magkaroon tayo ng development sa ating itinuturo. As much as possible, what we do, for me, personally, what I do is, I always inspire our teachers para mag-grow at mag-develop pa ng gusto ng mga skills nila. Okay, sige ho. Babalikan natin to. Matrix, not just the tricks, of course, yung passion kailangan yes, that's true. Tatak din sa mga bata. Passion. Pagtuturo yan Baka kasi ang matutunan nila, yung pag-arrange lang ng numero, hindi na sila mag-iisip, di ba? Yun yung inaano natin, binabalansin natin dito. Okay, station break lang, 10:36 po ang ating oras. Christmas is just around the corner. Here at Manila Ocean Park, we want you to experience a fun and memorable Yuletide celebration. Available our Christmas Bonanza promo until January 15, 2014. Choose from 4 exciting offers and gaze at the beauty of ocean marvels. Witness sea creatures you've never seen before. For details, visit ManilaOceanPark.com. For DTI NCR permit number A1-0915 series of 2013. Merry Christmas! A perfect place for relaxation. You can choose from among an array of room designs depending on your mood. You can expect privacy, security, comfort, and convenience. Hotel Sogo is affordable and offers great services. Secured parking, 24-hour food and beverage service, and free Wi-Fi. Relax only at Hotel Sogo. Have a worry-free experience? Come at Hotel Sogo. So clean, so good. Feel and experience. May bibilhin ka ba? Dito na! Are you looking for the hottest gadgets, the latest fashion accessories, the most sumptuous buffets, or the best travel packages? VGatinDeals.com offers unbelievable deals, promotions, and discounts that will let you live more for less. Bargain hunting online has never been this fun, easy, and rewarding. Visit VGatinDeals.com today. Live big. Be a Vigatin. May bibilhin ka ba? Dito na sa Vigatin. May discount pa. Naghahanap ka ba ng magandang pasyalan? Gusto mo bang magkaroon ng maraming friends? Join na sa pinakabagong social networking site, Vigatin.com, ang photo sharing site ng Pilipinas. Upload na! Vigatin talaga! May bibilhin ka ba? Baka naman may gusto kang ibenta. Log on na sa VGatinTrade.com. Nasa internet na, nasa radyo pa. Basta Vigatin, bigatin ka talaga. Vigatin sa Radio Inquirer 990 AM.
10:39 po ang ating oras dito pa rin po sa Inquirer Radio 990 AM. Of course, you're still tuning in sa Bigatin. Ito po, every Saturday, 10 to 11 AM. Ayan, Matrix. Okay. Ayan. Yeah. Kanina, pinapaliwanag ni Sir Florence, hindi lang ito yung yung technique. Ano pa tawag mo ron? Yung pag-arrange ng mga numero. Sa Singaporean mat yan. Oo. Yun nga. Kanina sinatanong ni Sir Eli yung Teachers naman. ang mga teachers, gaano ba sila kahanda naman? Oo, ibig sabihin ni gaano ba sila compared to sa mga professors, mga teachers, mga sa ibang karating bansa Gaano natin. sila competitive? Competitive or kung gaano sila talaga na kagaling, di ba? Ah. Para sabihin natin na magturo sila, di ba? Hindi lang yung makapagturo lang. Tama. Pero dapat ba license talaga? Basically, Okay. yun ang isa sa mga requirements namin. Dapat teacher ka. Hindi naman. Ang kailangan is whether teacher ka, nagtuturo ka na. Basically, halos lahat naman ng mga nagtuturo sa Matrix ay nagtuturo sa ibang schools. Pero may mga teachers din na tinatawag na nasa industry. So, like for example, mga engineers. Parang kuleyo, no? So, kapag magtuturo sila doon sa isang estudyante na nasa college o nasa high school ng calculus, basically, dapat kabisado mo yung yung ituturo mo, di ba? So, we screen them. We always make sure na yung ibinibigay namin ay talagang pinapractice niya yung ituturo niya. Tanong ko lang sa 1,500 na teachers mo. Tanong ko lang kasi pagtuturo kasi passion karamihan dyan. Totoo yan. Diba? Iba lang, konti lang siguro yung sasabihin mo na para kumita ng pera. Trabaho lang to No? Karamihan talaga gusto nilang magturo. Kaya maraming teacher na tumatandang dalaga. Totoo yun. Kasi may mga nakausap ako doon, yung mga naging writers ko. Passion Sabi ko, bakit Hindi, passion ko talaga magturo. Gusto ko talaga magturo. Sabi ko, vocation pa nga sa iba eh. sabi ko, ibang klase rin talaga. Ganun ba talaga? Yung pa rin ba ngayon? Totoo, yes. Oo. Basically, maski ako, sa sarili ko naman, no, marami na rin akong trabahong na pasukan, no. Pero isang pumapasok sa isip ko, I wanna share knowledge and information sa ibang tao. So, kapag ikaw yung ganong klaseng tao na passion mo magturo, mag-share ng information, pero ang ginagawa mo lang ay nasa office, mababagot ka eh. You really have to look for something para mailabas mo yung passion na yun. Mahirap yung puro ka plano. Hindi mo naman mai-share. Kaya, yun ang nangyari at yun pa rin ang hinihingi namin at nire-require namin sa mga teachers namin, the passion to share ideas. Pero sa tingin mo ba tayo ngayon sa Pilipinas? Yung kalidad ng edukasyon natin, sa'yo rin din, tingin mo lang, hindi ko rin matansya, baka mamali ako, di ba? Yung kalidad ng edukasyon natin, tingin mo, sapat na ba? Well, pati yung edukasyon ng mga teachers, mula sa public schools, di ba? Tapos sa mga universities, state universities, compared sa mga private schools, universities, pareho ba ng kalidad? Yun yung reason kung bakit nagtayo ako nung Matrix Education. No? Kasi we know naman na deteriorating or kung medyo tumaas man, hindi pa rin ganun sapat yung ibinibigay na edukasyon. Mula sa mga public schools? Hindi lang public schools. Pareho. Kahit private schools. Ganun at ganun na nangyari. Kasi kung hindi, wala namang masyadong mga private school students na magsasabing, hindi ko naiintindihan yung lesson ni teacher. Correct. Diba? So, basically, andun pa rin tayo sa tipo ng level na pangmasa ang dating ng turo ng teacher. Isang teacher, we have 30 to 40 to 50 students na nag-aaral. Kapag hindi pare-pareho yung level ng mga estudyante na yan. Tama? Pag may binigay na isang information ng teacher, maaaring iba ang kuha o capture nung isang estudyante. At kung may tanong siya, hindi yun may raise niya agad yung question na yun sa loob ng classroom. Kasi karamihan nga ng mga graduates natin, ewan ko lang kung talaga napapakinabangan nila yung Pinag-aralan nila. Pinag-aralan ko. May kausap kahapon na sa call center siya nagtatrabaho. Karamihan ng mga kasama sa call center, RN, registered nurse. Kasi daw, ang registered nurse, pagka pumasok sa ospital, 6 to 8,000 ang sweldo. Samantalang sa call center, 18 ka kagad eh. Pag nag-OJT ka, magbabayad ka pa. Oo, doon, 18 kagad sa call center. Hindi, nga rin siguro, dapat isipin natin, minsan mismatch eh. Oo. May isang, alam mo, may industry or sector, talagang ang dami na eh. Yun nga yung mali. Kasi, marami tayong nurses.
Oo. Ito yung may kaibigan akong Chinese. Yung pinagkaiba, kayo, sabi niya mga Pilipino, kapag ka pumili ng kurso, gusto nila pagka-graduate, magtatrabaho. Whereas sa kanila, pagkatapos nila mag-aral, gusto nila sila yung boss, magtatayo ng negosyo. Yun ang something na wala sa atin. Minsan yung mindset natin. Tama yun. Oh, anak, magsiman ka para pag sampa ka ng barko. Kita ka. Diba? Ganun eh. Yung iba naman, sa Filipino, Chinese, hindi eh. Mag-aral ka para magtayo ka ng negosyo. Sa akin naman, okay lang naman kayo mag-aral ka, magtrabaho ka. Kaya lang, ang problema is, walang impormasyon kasi, katulad kasi actually ganyan ang gagawin namin sa bigatin.com. Magkakaroon kami ng pages. Magkakaroon kami ng mga pages talaga, synchronize. Yung level ng grade 1, international, lahat ng grade 1 sa buong mundo may isang page. Okay. Yung grade 2, grade 3, grade 4, lahat. Parang nag-uusap sila sa isang page. Ngayon, kung civil engineer ka, yung buong mundo na civil engineers, isang forum. Isang forum lang, di ba? Tapos, makikita mo, ilan yung graduates ng civil engineer sa Pilipinas na walang trabaho. Okay. Tapos, ano yung may trabaho, at ano yung ini-expect natin na magiging trabaho nila next year, kung ilan yung demand. So, kung hindi mo makukuha yung kurso mong tinapos, ano magiging trabaho mo? Ano yung magiging trabaho mo? Dapat may mga ganun na... Mabuti nga ngayon, may call center. May call center na babagsak ka kahit anong edad mo, di ba? Nung panahon ko, like ako, may journalism course. May mga nagtapos akong classmate ng time ko, wala pa namang call center. Wala call center. Bagsak nila, bangko, teller. Bangko, teller. Ito yan. Mismatch. O kaya nga, siguro wala lang information na sumobra yung mga nurses natin, kaya naglobohan na ganyan, di ba? Or basically, isa sa mga nakikita kong problema dyan is this, tayong mga Pilipino, pumasok sa isip natin yung pagka inaral natin to, hindi man ito, kikita tayo agad. Siguro, yun ang palitan natin eh. Ano yung mataas agad? Hindi naman mataas agad. Makakasure lang tayo na may trabaho agad. Parang ganun. At the same time, unang pumapasok sa atin, magkano ba yung kikitain dyan? May trabaho ka agad. Ngayon. Ngayon ka nag-isip. Possibly. Ngayon ka nag-isip, kasi ngayon may kumikita, hindi mo alam pag-graduate mo kung nandun pa yung demand. Yes, that's true. Or at the same time din, hindi natin naiisip na passion mo ba talaga to? Gusto mo ba talaga yan? Gusto mo ba talagang mag-serve sa ganyan? Mahirap kasi, halimbawa, isubo mo yung isang bata sa isang kurso na hindi naman niya talaga. Minsan mali din ng magulang. Mali ng magulang yan. Minsan yung frustration nila, doon nila ibubusa anak niya. At then, ganun din ang mangyayari. Ihinto rin kalagitnaan, ihinto din. Tama yun. Or kung pumasa man siya, may mga ganun din na ipasa yung hindi niya gustong kurso. Pero at the end of the day, hindi siya masaya. At hindi niya magagampanan yung dapat niyang gampanan. Correct. Naalala ko, meron akong nagtapos ng high school na pamangkin. Magtatapos. Sabi nung nanay, ano bang kurso pwede rito? May pinayo ko eh. Lalaki itong pamangkin ko. Gusto mo ng trabaho pagka-graduate mo ng college, ng kurso mo, na siguradong magkakaroon ko ng trabaho hanggang after 30 years. Ibig sabihin, within the next 30 years, ensure na may job ka, na may sweldo ka, at gusto mong kumita habang nag-aaral ka. Meron bang ganon? Meron ka ako. Mag-aaral ka sa Baguio, mag-PMA ka. PMA ka? Abang nag-aaral ka, sumusweldo ka. Susweldo ka, Tapos pagka-graduate mo, wag ka lang sasabit sa kalokohan. For the next 30 years ng buhay mo, meron kang karir. Oo, meron. Wag ka lang sasabit, Wag ka lang sasabit, sabi kong gano'n. Ibig sabihin, sa kayo, respeto sa'yo pagka gumraduate ka ng ibang klase. Pero ang tinitignan ko hindi naman niya gusto yung gano'n. Di ba? So, hindi ko rin may pipilit na sa bata. Kung ano lang talaga gusto. Kaya napag-usapan natin edukasyon, kasi iniisip ko lang, di ba? Pagka may katulad ng pagka yung korupsyon, ganyan. Korupsyon, kay Napoles, pagka ganyan. Nagrarally yung tao. Tama. Pero pagdating sa edukasyon, wala akong nakita nagkagulo sa Loretta eh. Itaas ang antas sa edukasyon. Walang nagrarally na na talagang napakalaki na galit yung mga tao na bakit ganito yung mga Pilipino. May galit. Nung recently, dahil nadagdagan ng grade 7. Ayaw namin yan. Ayun nga, yun yung point na naman. Subukan muna natin. Ayaw nila. Pero ibig sabihin yung kwalidad ng edukasyon, no? Wala talagang, walang nagagalit eh. Kumbaga sa palipasin, di ba, saan lang yan, kakaya niyan, di ba? Sige. Walang nagrarally, di ba? Okay, sige. Ay, may nagtatanong, ano raw yung number ng Bigatin? May pag gustong tumawag. 945-2568 po. 945-2568. 2568. 68. Ayan. Kung may mga gusto po kayo inquire,
Kung may mga tanong po kayo, sa abot na mga makakaya po namin, paliliwanag po namin sa inyo lahat ng mga katanungan niyo po. Okay, sige ho. Magbabalik ko kami. 10:49 po ang ating oras. Christmas is just around the corner. Here at Manila Ocean Park, we want you to experience a fun and memorable Yuletide celebration. Available Christmas Bonanza promo until January 15, 2014. Choose from 4 exciting offers and gaze at the beauty of ocean marvels. Witness sea creatures you've never seen before. For details, visit ManilaOceanPark.com. For DTI NCR permit number A1-0915 series of 2013. Merry Christmas! Are you looking for the hottest gadgets, the latest fashion accessories, the most sumptuous buffets, or the best travel packages? VegatinDeals.com offers unbelievable deals, promotions, and discounts that will let you live more for less. Bargain hunting online has never been this fun, easy, and rewarding. Visit VegatinDeals.com today. Live big. Be a Vegatin. Vegatin sa Radio Inquirer 990 AM. It's the weekend! Dito po sa final 10 minutes ng Vegatin ngayon pong Saturday. Ang bilis, ano? Tapos na yung bakasyon. Bilis eh. Ramdam ko kahapon, yung traffic eh. Traffic na. Tapos na ako bakasyon. Talaga nga naman. Okay, January 4 na po tayo. First Saturday. Yan, At diba? unang episode po ng Vegatin for 2014. Ano tayo sa ngayon? Ibig sabihin, topic natin talaga, ano ba yung kinabukasan sa edukasyon natin, di ba? Yun ang iniisip ko nung isang araw pa eh. Kaya naisip kita na tawagan eh. Yun. Iba advocacy ngayon ni Edison. Hindi, nakita ko lang kasi kung ano talaga yung... Kasi doon sa mga OJTs namin, may lang kami OJTs ngayon, 80 OJTs ko eh. Dami diba? Dami. Tinatanong ko, lahat nga, hindi ko naman kilala eh, di ba? Kakasabay kami. Good morning sir, good morning. Hindi ba naman siyempre mga kabisado lahat? No? Tama. Pero pagka tinatanong ko sila, kayo ba lahat may trabaho na pag-graduate nyo? Wala sir, hingi pa rin kami baon pagka-graduate namin. Diba? Kaya sabi ko, dapat ngayon pa lang pumusisyon na kayo. Hindi, ibig sabihin, dapat na third year pa lang kahit pa paano. Na kayo. May plano na, di ba? May plan A, of course, may plan B din dapat. Oo, di ba? Wala Hindi naman masusunod lahat yung plan A. Kaya sabi kong ganun, kahit pa paano, magpapabaon pa rin magulang nyo pagka-graduate nyo ng March. Siguro, makahintay pa ng isang taon. Iba kasi wala sa isip nila yung magtatrabaho. Ako yun ang pinagandaan ko nun eh. When I was in third year, nag-practicum ako. Yun na. Kaya pagdating ko nung fourth year, yung final sem ko, may work na ako. May work ka na kagad. Nag-work na ako sa radio station noon, as PA Siguro, doon guidance din ng magulang. Siguro, hinayaan ng magulang na mahal ko rin lang. Sige, ganyan ka lang, mag-aral ka, di ba? Huwag ka muna magtrabaho. Yun nga eh. Kasi naman yung kurso ko, ako naman pumili eh. Kaya gusto mo. Gusto ko to eh. Ikaw ay nakapili kaya meron na, di ba? Actually, third choice. Yung una na-prostrate eh. Hindi ako pinayagan eh. Gusto ko mag-PMA nun eh. Kaya pala. Pinagre-report na ako nun. Sabi natin. Malupit dun. Bili na lang kitang baril. Tigil mo na yung pangarap na yan eh. Malupit dun. Malupit ang screening dun. I think, yun ang nakikita kong isang malaking problema sa bansa natin. Pag may gusto yung isang bata na kukunin niya sa college o in the future, pag ayaw ng parent, hindi po pwedeng kunin. Pag may gusto ang parent, ayaw naman ng estudyante, walang magagawa yung estudyante. Susunod siya. Oo, susunod siya. Kaya, pagka malapit na ang graduation, or nasa third year na, kung tatanungin mo, may naisip ka na bang papasukan mong trabaho? Wala silang maisip eh. Bakit? Kasi, ang tingin nila sa trabaho ay trabaho na hindi nila gusto. Trabaho na wala silang passion. Pero kung gustong-gusto ng isang bata yan o isang estudyante yan, pagka wala pa sigurong graduation, alam niya na kung saan siya pupunta. May direction na siya. Siguro, may direction na siya. Siguro ganun na nga lang ang natin na nasa magulang din, nasa pag-uusap ng magulang sa kabata. Iba ang tingin natin ngayon, medyo na-disorient tayo sa ibig sabihin ng future o yung tinatawag nating ano ba ang kinabukasan mo. Ang akala natin lagi kung ano ang in-demand ngayon. Kung anong kumikita ngayon. Ang education ba yung synonymous sa future? Actually, ito ang ibig sabihin ng education. Bakit si Bill Gates? Totoo yan. Hindi. Ang pag sinabing education, hindi ibig sabihin nasa school. Oh, yeah. Ang pag sinabi nating education, ibig sabihin,
kung ano yung natutunan mo sa pamamagitan ng sarili mo. Yun. Idu ko yan eh. Ibig sabihin, learning on your own. Within yourself. Within yourself. So, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun is, paano ka matututo kung ikaw mismo, hingi ka lang ng hingi ng feed, kung ano namang information sa labas, kung ano yung gusto nila, yun lang ang susundin mo. Pero yung sarili mo, hindi mo kayang pag-aralan, hindi mo kayang tumayo kung ano yung gusto mo. Paano kung talagang mula ako si squatter? Ang tatay ko hold-upper, nakakulong. Nanay ko labandera. Still. Dalawang beses na naglalaba. You learned from that experience then. Ang ibig sabihin, lumaki ako nag-ano ako ng basura. 'Di ba? Kahit anong sitwasyon. Nangangalakal ako, 'di ba? Sa tingin mo may bibigay mo ba? Eduko pa ba yan? May eduko ko pa ba sarili ko? Yeah, that's true. Kasi education is more Kasi an experience. Ganun yung mga nagiging problema talaga ng iba. No, ng iba. Iniisip ko lang kasi, kung nandun ako sa posisyon nila, kung ano yung iisipin ko, uunahin ko pa ba yung matuto ako mag-aral? O itatawid mo yung maghapon. Hindi, kinakailangan. Wala kaming kakainin, di ba? Doon siguro papasok yung gobyerno. Dapat. Totoo yan. Pwede yan. With the initiative ng government natin. Pero yun nga kung may ambisyon ka sa sarili mo, kung huwag mo ilimit sa sarili mo Totoo yan. Kung ano yung nakikita mo ngayon Gagawa ka talaga ng paraan. Gumawa ka ng paraan. Ang tao kasi, di ba, kaya nga binigyan ng isip Totoo yan. Di ba? Gamitin natin. Makaagawa naman. At saka tingnan natin yung istorya ng mga nauna na. Katulad ni Thomas Edison. Di ba? Nagsimula sa wala yan. Alam natin na hindi niya alam kung paano bubuhay yung sarili niya. Pero kung ano-anong ginawa niya para lang mabuhay. Magtinda. Then after that, look at who he was during 1900s. Isa sa pinaka-giant pagdating sa industry ng electricity. Oh, yeah. Di ba? Balik tayo sa Matrix. Balik ngayong 2014, may mga plataforma na mo na gustong gawin sa company at the same time, ano yung mga lugar na maaabot ng Matrix. Yes. Tapos sabi mo, meron na kayong franchising, di ba? Yeah. So of course, sa bawat parte ng operation namin, may kanya-kanya kaming tinatawag na adikain this 2014. First one is operation. Kung ano yung nasimulan namin nung una, patuloy at palalakasin pa namin. Like for example, pa-screen pa ng husto ang mga teachers, i-develop pa ng husto kasi that's how we know na magiging mas masaya mga estudyante. And our number one goal lang naman talaga is to serve the students with the quality service na pwede namin ibigay when it comes to education. Then when it comes to marketing, what we usually do right now is we have a plan para kumalat ng kumalat hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa ibang bansa as well. So yun sa tanong mo na dito lang ba sa Pilipinas ang plano namin, hindi. We're trying to reach the whole world. Okay. Na ibigay yung serbisyo ng Matrix Education. And we're not only helping students, we're also helping those people na sinasabi mo ngang walang opportunity pa ngayon para makapagtrabaho sa ibang bagay. Kundi malay mo na ang passion pala nila ay pagtuturo. So we're here. Sige. Saan ka makakontakt, sir? Contact number? Yeah, you can always visit our website, matrixeduc.com. Alright, it's MATHRIX educ.com. So no space. Or you can always dial our number 09 medyo bago na ngayon kasi medyo nadagdag na bago sa operation for a while. Okay. So it's 0915-272-4033. Yan. Or you can also email us ematrix@gmail.com. Okay. Yeah. Now when it comes to our franchising program, yun, nagkaroon kami ng franchisee this 2013. At right now, 2 months na nag-ooperate yung Matrix Taguig. Learning center yan. Learning center. Kung saan pwede silang dalhin yung mga yes, bata. Pwede magpa-tutor. That's true. And right now, I'm so happy with that branch kasi dumadami. They almost have 15 to 20 students right now for just 2 months. Oh, yun. Galing. Ayun. Hopefully this year, from 500 to 1,000, 2014 maging 2,000 na. Of course. Ganun naman yan Basta, yun nga, sabi nga namin
wag ho nating ililimit yung kakayahan lang natin. That's true. Okay, Sige, magkukuntang 2014, kita ha? tayo ng year ng 2015. Abangan natin, baka Of course. 3,000 ano na yan, di ba? Mga teachers mo. Tapos aabot na napakatagal niyan, di ba? Hindi ka na namin maabot. nasa Brazil, nasa Malaysia, inaayos yung Branch out matrix. ka na. Branch out ka na. Matrix. Dito ka nagsimula, di ba? Okay. Sir Florence, maraming Maraming salamat. Thank you, Happy New Ren. Year sa'yo. Happy New Year. Ayan. And of course, next week ho ulit, dito pa rin po sa Bigat and on behalf po, si Arnie, ang sarap na sa sarap. swimming. Nasa Ah, wow. Talaga. Sige ho, kita-kits ulit tayo Yes, next Sabado, sabi Next nga. Sabado. My name is Dan Macaranas. Happy weekend po. Edison Barcelo po. Okay, Florence Sangrenas. Christmas is just around the corner. Here at Manila Ocean Park, we want you to experience a fun and memorable Yuletide celebration. Available Christmas Bonanza promo until January 15, 2014. Choose from 4 exciting offers and days at the beauty of ocean marvels. Witness sea creatures you've never seen before. For details, visit ManilaOceanPark.com. For DTI NCR permit number A1-0915 series of 2013.